Dito muna, kay dating Pangulong Duterte. Ano yung sabi nung lawyer ni Duterte? No? Nakita nyo ang resulta ng halalan. Dapat lang iuwi si dating Pangulong Duterte kasi yung boto niya, pagsigaw ng mamamayang Pilipino daw. Di ba? Yung boto niya, pagsigaw ng mamamayang Pilipino para iuwi siya. Siguro ho, itong mga to, mga bossing, humihiling po. Baka pwede pong mapagbigyan kami kahit ilang minuto lang. No? Videohan po si dating Pangulong Duterte, tapos nakataas ang kamay para manumpa. Kasi po siya ay nanalo ng pagka-mayor. Pero, ang ginigiit nila, kasi nanalo si dating Pangulong Duterte, iuwi na daw. Malabo yun, mga tiyong, mga tiyang. Kung ano man ang ipinangako sa inyo nung nakapaligid sa inyo, bong malabsyon mga bossing, no? Kung ano man yung naririnig nyo na uuwi ng Setyembre ang dating Pangulong Duterte, sabihin mo, saan mo nakakuha yung pinagsasasabi mo? Dahil ang huling narinig natin from ICC, yung Setyembre po ay pangalawang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Tsaka aabot nga daw ng nakita nyo naman, di ba? Yung pagitan po ng kada hearing, umaabot po ng ilan? 6 na buwan. Tsaka kahit na, yan, sabi sa balita, sabi ni Atty. Cristina Conti, siya din ang nagsabi na aabot ng 8 taon hanggang 10 taon ang trial na ito. At kung mapatunayan na si dating Pangulong Duterte ay guilty, mananatili siya doon. Di po ba? Hindi mabubura yung krimen. ICC trial to proceed despite Duterte victory in Davao. Sabi ko nga sa inyo yung mga Duterte ninyo, 10 daw, 10. Umpisa pa lang yung mga DDS sigawan na 10, basta straight tayo 10 para makauwi na si dating Pangulong Duterte, para makauwi na si Tatay Diggs. 3 ang nanalo, 7 talo. Paano yun? Hindi uuwi si Tatay Diggs. 7 talo. Kasama yung nagtitinda ng libro na ano daw siya, kingmaker daw siya. Kasama, sino pa kasama dyan? Si Lucky Buloy. Di po ba? Kahit po lahat yun nakapasok, mga kababayan, 10 yung Duterte. Sasabihin lang ng ICC dyan, panalo sila. Okay, congratulations. Gawin nyo sana yung trabaho nyo dyan sa Pilipinas. Sabi ni KK5 Reyes, Duterte 3, 3 lang. Di po ba? Kahit po manalo ang 10 nila, sasabihin lang po, congratulations, gawin ninyo yung trabaho nyo dyan bilang mga senador. Di po ba? Hindi papansinin. Yung meron pang mga DDS na sumulat kay Trump, wala din hindi din po ubra yung mga call a friend na gano'n. Di po ba? Hindi naman ako sumigaw ng sabi ni Lin Sudo. Yung sulat kay Trump, sulat kay Netanyahu, ako naniniwala ko hindi nakarating yun kay Netanyahu. Siguro ang ginawa lang nun, mga kababayan, sumulat, kunyari, pagkahaba-haba, tapos pinicturean, okay na yan, mag-e-election kunyari, sumulat tayo. Kasi ako mga kababayan, naniniwala ako, yung mga tanggapan po ng Office of the President, Office of the, kahit sa ibang bansa, tatatakan yan, bibigyan ka ng kopya, na-receive ng Presidente, na-receive ng opisina ng Presidente. May pinakita bang gano'n? Wala naman. Yang mga ginagawa nyo dyan sa ICC? Sa labas ng ICC, yung patambay-tambay ninyo dyan sa ICC, tingin nyo makakauwi ang dating Pangulong Duterte kasi nakaabang kayo? Wala. Wala din. No? Hindi kasali ang audience impact naman.
Hindi ubra, no? Eh, sasabihin, "Madam, ang dami na pong DDS doon sa labas." No, eh, ano na nga ano naman, eh, di hayaan mo sila do'n. Sa susunod kausapin mo yung mga eto pa, nung pinagbawalan na po sila na mag-stay do'n hanggang lalagpas ng 6:00 ng, gabi kasi nga may mga residente, nakakabulahaw na po, may mga kung ano-ano na pong mga napipinsala sila. Isinisi kay Bongbong Marcos. Nag-utos daw si Bongbong Marcos do'n sa mga kapulisan do'n para sila daw ay paalisin. Ha? Anong kinalaman ng pangulo do'n? 'Di po ba? Anong kinalaman ng pangulo do'n? Eh, mga pulis na po 'yun ng Netherlands. Lahat na lang po ibinentang kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Muntik nang ibinentang po yung pagkamatay ni Rizal kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Tapos eto sinasabi kay dating Pangulong Duterte, pinakidnap daw. Old nap siguro, kidnap pang bata. 'Di ba? Sa kasaysayan ho ng Pilipinas, mga bossing, eto na po yata yung napakahabang kidnapan. Umabot ng 10 hanggang 12 oras. Eto na po yata yung kidnapan na sandamakmak ang pulis na nandoon. Ang pinaka ano ho dito, mga bossing, pinaka ano tawag dito? Pinakaaral dito, mga kababayan, kahit anong drama, kahit anong pang K-pop pa yung paggagawain ninyo, hindi yan a-accept sa ICC. Sila, nakatuon sila sa investigasyon. Kahit na ano pang kung ano-ano gawin nyo dyan, magdrama kayo, mag-K-pop kayo, no? Hindi uubra sa ICC. Oh, okay. Sige, di sugod dyan sa ospital. Okay, tuloy kami dito. Walang pakialam sa mga ganyan ng ICC. Basta po, may mga nagreklamo, maglilitis tayo. Kim Po, salamat po sa inyong super sticker. Sabi ni Linda De Vega, di bale, lifetime dun si Diggs. Kasama naman si Bato, Bungo at Sara. Naku, oo nga, no? Kasi mismong si Vice Presidente na ang nagsabi na nandun ang pangalan ni Bato de la Rosa. Naku, eto na naman tayo. Pag-uusapan na naman natin si Bato de la Rosa na nasa ICC. Alam niyo po si Bato kapag ka naririnig yung mga ICC, bigla pong naglalaho eh. Bigla pong nawawala. Mga kababayan, nagpapatay ng cellphone. Oh. Tapos mantakin mo si Inday Sara Duterte, tinakot palalo si Bato. Sabihin ba naman ni Inday Sara Duterte, nandun din po ang pangalan ko. No? Oops. Pero hindi po ako mauuna. No? Hindi po ako ang mauuna. Mauuna si Bato at si Bungo. Di ba? Mga kababayan, sabi ni Josephine Dugan, Hashikawa, kinidnap na live on the national television. Oo. Mga bugok lang ho ang nagsasabi na may kinidnap na dating pangulo. Ano lang po nila yan, mga drama lang po nila yan, mga bossing. Kagaya nung drama ng my name is Rodrigo Duterte. Sige, magdrama kayo na magdrama. Mas lalong tumatagal po yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Kagaya na lang po nung ginagawa niya. Di ba? Yung pagdadrama niya. Oh. Imbis na sana, okay, matatapos itong isang buong hearing na araw na ito. Oh. Sa susunod, isang buong hearing nung pangalawa. Imbis na gano'n, kapag ka sinabi, hindi na yata kaya ng dating Pangulong Duterte. O sige, itong hearing na to, tapusin na muna natin dito. Yung karuktong do sa next 6 months na ulit. Lalong tumatagal, humahaba. Aabot ng 10 taon. O, di ba? Brian Pasal, sabi, I love you, Daddy Mark. Naku, salamat. Dapat ang ginagawa nga nila dyan, speedy trial, makiusap sila. Baka po pwede, total naman yung kliyente namin, umaabot kahit 4 na oras, 5 oras. Tingnan nyo po yung sa
Senado, sa Kongreso ng Pilipinas. Umabot po 4 hanggang 5 oras. Kaya po niya. Pag ipon-ipunin na po yung 3 hearing, pag sama-samahin sa isang araw. Oh, eh kung every 6 months, ang pagitan nun, isa't kalahating taon na ang na ano, ang tawag dyan, natipid. Oh, tapos makiusap. Every ano naman po, total, ang tagal nyo na pong iniimbestigahan at alam nyo na po lahat yan. Baka po pwede every month na lang po. O, di ba? Para sa ganun, eh, kung sakali na acquitted si dating Pangulong Duterte, ma-enjoy niya pa yung natitira niyang buhay. Ganun lang sasabihin nyo, no? Eh, bakit namin bibilisan to? Eh, kasi po yung kliyente namin, matanda na po. Kung sakali na acquitted siya, wala na po siyang i-enjoy na malalabing buhay. Oh, papayagan yan. Ang malas nyo nga lang doon, kapag kasakali na guilty ang hatol, napadali ang hatol.